neighbors, I'm back. Eto na po ulit ang inyong 6421 TV. Bali for today, ang topic po natin is about pedal tree. Yung maliit na type, yung bambino. So, namarkot ko po siya last time and this time ipapakita ko sa inyo yung kung paano siya i-transfer or i-plant permanently. Bago tayo mag-proceed sa ating topic for the day, salamat po ulit sa inyong pagpalo. Though hindi nyo po ako nakita for siguro mahaba-haba ding time. But this time, eto na nga po ulit. Thank you po pa rin sa pagpalo nyo at sa pag-support nyo sa channel namin. At sana po ay nagugustuhan nyo pa rin yung mga contents ng video namin. Okay, sige po, proceed na po tayo sa topic natin. So for today, ito naman yung gagawin natin. Meron ako isang puno ng pedal leaf or pedal tree. So ayan, from dito, ayan po yung pinakapuno niya. Maliit lang yung paso, so suppress ng konti yung paglaki niya. Pero ito yung type ng dwarf. Bambino ang tawag sa kanya. And so far, ito na, ganito na siya kataas. Siguro mga 4 feet na. So, yan po ay minarkot ko last time. Matagal na, as in matagal na. Ayan, meron 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, meron pa pala isa sa ilalim. So, 5 yung markot na ginawa ko last time. At, ano na to, napakatagal na. So, ano na siya, talagang very ready na po ito para siya ay putulin at itanim separately. So, yun yung gagawin natin for today. So, ang una natin kukunin itong pinakamataas. Ayan, mahaba na yung top niya. Ayan, may murang dahon. So, from here up to dito sa pinaka-markot ko. At dito tayo magpuputol mga ½ inch or 1 inch below yung markot side. So, ayan, dito tayo magkakat. Okay, medyo mapurol na yung aking pangkat. Ayun, natanggal din. So, okay, eto na po yung ating isang puno. Then, another. Eto, medyo maiksi lang siya. Pero, siguro maiisip nyo bakit naman napakaiksi ng putol. Anyway, yan naman po kapag pinutol nyo kasi siya ng ganyan, pwede siyang sumibol or magkaroon ng supang or yung pinakayang sprout dito. Either dalawa o pwedeng magkaroon pa ng ilan sa baba. So, hindi po natin masasabi na maikli siya. So, katulad nung ginawa natin kanina, puputol tayo below doon sa markot area. Ayan. Ayun, nalaglag. Mahirap po palang mag-video kapag ikaw yung pumuputol, ikaw din yung nag-video. So, ayan, carry lang yan. Kaya natin yan. So, okay, eto pa po yung isa. So, nakaputol na tayo ng 2. Eto yung pangatlo. Ayan. Okay. Ayan, just the same, tutubuan po yan sa taas ng mga young sprout. 3. So, eto pa yung isa. Medyo to matigas-tigas na. Kaya kailangan ng medyo powerful na braso. Tingnan natin kung kakayanin natin ng isa. Kahoy na kasi siya. Ayun. Napilitan din. Ayan. Okay, eto. Mas matured po yung pinakapuno kasi siya ay kahoy na. So, malaki ang possibility na mas marami po yung pinaka-sisibol na sanga sa kanya. And then, ito yung pinaka-last. Ito na yung pinaka-malapit doon sa baba. So, putol ulit tayo. Ayan. Ayun. So, eto na po. Nakuha na natin. At eto na yung pinaka-mother plant. Pinaka-mother tree niya. Ayan. Kung mapansin nyo, iniwan natin ng isang dahon para siyang magsilbing gabay para sa kanyang pagsupang din. Kung ano yung ginawa natin doon sa mga pinutol natin, ito tutubuan din siya ng mga sprout dito.
sa ibabaw. Lalagyan lang po natin ng kaunting cover dito para po siya ay hindi mapasok ng tubig just in case siya ay umulan. Ayan. Pero pwede na rin namang hindi kasi ito pong plant na ito ay madagta. So pagka nagkumpul po yung mga dagta dito at tumigas, silbing cover na po yun or protection ng puno against yung moisture o tubig na pwedeng pumasok doon sa puno niya. So okay, eto meron na po tayong yung mga use na natin na pots dati. Kumbaga nag-mature na yung mga halaman sa kanya. So inalis na po natin. Gagamitin naman natin siya pagtatanim ng ating marcoted na mga ficus or fiddle tree. Ayan. So lagyan po muna natin ng lupa. Combination na po yan ng topsoil and then yung ating ipa with chicken manure. So ito po yung pinaka first part ng ating minarkot. Ito yung pinaka nasa ilalim. So tatanggalin na po natin itong naka-cover sa kanya na plastic at saka yung ikinover natin dun sa pagmarkot. So ayan, makikita po natin yung mga matured na ugat ay naandito na po, nakakumpol dito sa moss na ating ikinover sa kanya. And since matagal na nga po siya, ayan, nagmature na rin yung kanyang mga ugat. Ayan, okay. So itatanim lang po natin yan ng simple, ganyan. The usual na pagtatanim. Ayan. Hindi naman siya ganun ka-sensitive kasi siya ay puno. Pero pagkatanim natin, ilalagay din natin siya doon sa medyo shaded part para hindi naman naka-direct sunlight agad siya. Siguro in a week, pwede na siyang ilabas. In a week or two, ayan, talaga ready na siya para mabigyan ng sunlight yung regular na halaman. Tipong parang ganon, yung tipong regular na halaman. Anyway, marcoted siya. Kailangan lang po nating ipa-adapt sa kanya yung independence, kumbaga, kasi nakaasa sa mother tree dati. Ngayon itinanim na natin siya ng solo. So yun lang ang kailangan ma-adapt ng puno, and later in 2 weeks time pwede na natin siyang ilabas at diligan ng the usual way. Anyway, itong mga puno na ganito, hindi naman po siya kailangan yung laging wet. Basta in case madadry, ayun, pwede siyang diligan. Okay, set aside natin isa and then proceed na po tayo sa iba pa. So ito yung number 2. Okay, ikunin naman natin itong isa pa. Ayan o, napansin nyo may tumutubo na sa kanyang ibang damo. So that means na matagal na nga po yung pagkakamarkot namin. Ayan, and ginamit po namin dun sa pagmamarkot dati, eto nga po wire na covered wire na ganito, in which mabibili nyo sa garden shop, tapos plastic saka moss. Yung second natin, hindi na po natin tatanggalin yung moss niya kasi madadamage yung mga ugat na nakakapit. So isama na natin siya dito sa pagtatanim. Okay, set aside again. Ang ginamit nating soil, medyo basa na siya. Naturally basa kasi naulanan yung lupa. So hindi na natin siya diniligan. May moisture pa po yung lupa kaya hindi na need ng extra na tubig. Okay, number 3. Number 3. Number 3. So, proceed tayo sa ating number 4. Ayan o. Kung mapansin nyo yung soil natin, ito kasi nasa timba, mix na po yung lupa.
pag nagluluto ako ng itlog, kinukuha ko yung pinaka-shell. Ayan, inilulubog ko siya dyan. Pwede naman siya ng ganyan kalaki or pwede naman durugin. Kumbaga, parang powder. Pero pwede rin ganyan. For calcium po yun ng halaman. So, para hindi siya nasasayang. Lumalakad yung panahon, tumataba yung lupa ko. And, in case nga na ganito na magta-transfer tayo ng halaman, ayan, malaking tulong po yung vitamins na kuha ng lupa doon sa shell ng itlog. Okay, so tanim ulit tayo. Ito mas malago kasi siya yung nasa ibabaw. So mas marami yung dahon niya. Unlike yung mga nasa bottom, iilan yung pinakadahon. Ayan. Okay. Press down lang natin yung lupa ng konti para hindi po nauga yung halaman. But make sure na nasa center naman yung pagtatanim nyo ng halaman kasi para hindi na natin i-retouch uli next time na hipuin natin yung halaman. Tsaka mas maganda, lagi pag nagtatanim, make sure na nasa center yung inyong halaman. Ito matagal ko nang hindi nagagawa ito. Pero ito na medyo hindi kami busy this day. So, nakita ko itong aking pidel tree. Sabi ko, teka, itanim ko na nga ito dahil tumaas na. Ito kasi nung minarkot ko siya, parang itong pinakababa na to, ay ganito lang kaiksi. So, tingnan nyo kung gaano na siya kahaba this time. Ayan. Medyo matagal ko siyang hindi nagawang i-transfer. Okay, tanggalin na natin ito isa. Sobrang baba naman noong kanyang dahon. So, okay. Ito yung pinakamaganda kasi ito yung pinaka-top. Complete as puno na siya talaga. Aantayin lang natin na ma-establish yung roots niya sa baba. At na siya, complete plant na to. Hindi na siya gaya nung iba natutubuan ng sanga because siya yung pinaka-top. Magpo-continue lang yung growth niya at tataas lang siya kung magaganon. Umaga yung magiging process nito, kung ayaw natin na siya ay tumangkad, pwede nating alisan ng top para po siya ay magsanga at masuppress yung growth niya. Just the same dun sa mga minarkot natin, yung kinat natin na ibang stem below nitong top na to, pag inalis natin yung ibabaw or yung pinaka-yang na dahon, magke-create siya ng pinaka tubuan ng suloy gaya nung ating ginawa doon sa mga ibang mark-coated stem na nasa baba. So, okay. So, ito na yung finished product natin nung minarkot natin na Fidel 3. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung pinakamaganda since ito yung sinabi ko sa inyo, ito yung pinaka-top portion ng puno. At yung ating mother tree, ayan, with one dahon, ayan. So, ito, ikikip natin siya sa semi-shaded area para nga po siya ay mag-establish. And sooner, aantay na lang natin na magsupang or magsuloy or magkaroon ng young sprout at para maging isang full-fledged puno na po ulit sila. Okay. Ayan, and then, very good news, after a month, eto na po sila.
And established na halaman na po yung isa, yung pinaka-top. And then, ito yung pinaka-mother niya. Meron siyang isa, dalawa, tatlo, apat na supang. Ayan, meron pa isa doon. So, marami pala. So, isa, dalawa, tatlo, apat, at ito pa. Ito. Ayan, 5. So, mayroon siyang 5 very prominent na sibol or supang. And then, yung mga kinatings natin, eto na, meron na po siyang tubo at mataas-taas na rin. Eto medyo late, wala pa siyang sign ng tubo. While itong isa, meron na din, mahaba. And then, itong isa, medyo negative pa rin. So, yan yung good news natin sa pagmamarket natin ng Fidel 3 na bambino. Ayan, napakadali lang po. Ang youth kasi niya, mababa lang. Unlike yung typical na Fidel 3, masyado siyang malaki. Ito, maliit lang, kaya na-occupy niya, small space lang. At madali pong patubuin. At ito po yung ebidensya natin. Po mga ka-neighbors, at nakita nyo kung paano yung ginawa nating pag-transfer ng ating marketed na parts ng mga halaman. Sana po magawa nyo rin doon sa mga luma yung halaman na hindi nyo napapansin, na ngayon bigyan natin ng bagong bihis at makita natin sila na maganda pa rin as yung pagtingin natin na maganda dati noong parang usong-uso yung mga halaman. This time kasi medyo naglaylo, so parang naiba rin yung pagtingin natin. But this time, buhayin natin yung mga halaman at para makita natin sila sa state kung saan nakita natin sila before na talagang ang gaganda nilang tingnan. Ayan. Okay, sige po, yan na lang po. And please don't forget to like and subscribe pa rin po sa channel namin. Okay, bye-bye po at salamat sa inyong panonood.